Ako si Corazon, at ito ang aking kwento, ang buong akala ko. Pagdating ng ganitong edad, ay panahon na ng anihan. Panahon kung saan ang lahat ng itinanim mong pagmamahal, pag-aaruga, at pagpapakasakit ay mamumunga na ng matamis na pagsukli. Iyon ang pangarap ko. Ang pangarap ng bawat ina. Hindi naging madali ang buhay. Maaga akong nabiyuda at naiwan sa akin ang nag-iisa naming anak, si Miguel. Siya ang naging araw at buwan ko. Ang bawat pagod, bawat puyat, bawat butil ng pawis, lahat ay para sa kanya. Para sa kinabukasan niya. Naaalala ko pa noon. Mayroon kaming isang maliit na lupain. Pamana pa sa akin ng aking mga magulang. Hindi ito malaki, pero sagrado ito sa akin. Dito kami nagtanim ng mga gulay na aming kinakain. Dito tumakbo-takbo si Miguel noong siya'y paslit pa lamang. Ang kanyang maliliit na paa ay nakalubog sa malambot na lupa, ang amoy ng basang lupa tuwing umaga. Iyon ang amoy ng aming tahanan. Pero nang dumating ang panahon na kailangan niyang makapagtapos ng kolehiyo at pagkatapos ay mangarap na magkaroon ng sariling bahay para sa kanyang magiging pamilya, alam ko ang kailangan kong gawin. Walang pag-aalinlangan, ibinenta ko ang lupain. Ang nag-iisang yaman na naiwan sa akin ng aking mga ninuno. Ibinigay ko ang lahat ng pinagbentahan sa kanya. Bawat isang piso. Ma, sigurado po ba kayo rito? Tanong niya noon, habang hawak ang sobreng puno ng pera. Ngumiti lang ako at hinaplos ang kanyang pisngi. Anak, ang lupa ay lupa lang. Pero ang pangarap mo, iyan ang tunay na yaman ko. Dahil sa pagmamahal, ibinibigay ng isang ina ang lahat. At iyon na nga. Nakapagtapos siya. Nakapagpatayo ng magandang bahay. Nakahanap ng mapapangasawa, si Isabel. At biniyayaan sila ng dalawang anghel, ang mga apo kong sina Marco at Sofia. Ang buong akala ko. Kumpleto na ang aking kaligayahan. Ang buong akala ko, sa pagtanda ko, mayroon akong pamilyang mag-aaruga sa akin, tulad ng pag-aaruga ko sa kanila. Iyon, ang aking buong akala. Kaya noong ika-65 kaarawan ko, naghanda ako. Hindi lang basta handa. 3 linggo. 3 linggo kong pinlano ang lahat. Nagpunta ako sa palengke araw-araw para makuha ang mga pinakasariwang sangkap. Nagluto ako ng paborito ni Miguel na kare-kare, na may buntot talaga ng baka. Nag-order ako ng lechon de leche. Gumawa ako ng ube halaya mula sa simula. Ang bawat pagkain sa mesa ay may kwento ng pagmamahal ko. Inayos ko ang aming lumang bahay. Pinalitan ko ang mga kurtina. Naglagay ako ng mga sariwang bulaklak sa bawat sulok. Ang mesa, nakahanda para sa 8. Ang aking anak, ang aking manugang, ang 2 kong apo, ang kapatid ko, at ang kanyang asawa, at syempre, ako. Sa kabisera, kung saan masisilayan ko silang lahat, ang pamilya ko, pagsapit ng 6:00 ng gabi, sinindihan ko ang mga kandila. Ang lahat ay perpekto. Handa na ang lahat. Maliban sa kanila, lumipas ang mga minuto. Naging kalahating oras. 6:30 ng gabi. Walang anino, walang tawag. 7. Sinubukan kong tawagan si Miguel, diretso sa voicemail. Si Isabel, ganoon din. Ang init ng mga pagkain ay unti-unting napapalitan ng lamig. Ang liwanag ng mga kandila ay dahan-dahang namamatay. At ang pag-asa sa puso ko, unti-unti ring naglalaho. Pagsapit ng 8:00, alam ko na, hindi na sila darating. Umupo ako sa aking silya, sa gitna ng katahimikan. Isang katahimikan na mas maingay pa sa sigawan. Nakatingin sa mga platong walang laman, sa mga upuang walang nakaupo. Parang sinampal ako, parang tinawag akong pabigat, nang hindi nagsasalita, pinamukha sa akin na ako ay isang abala. Isang matandang walang silbi, na naghahanda ng isang salo-salo na walang may gustong puntahan. Doon ko ginawa ang isang pagkakamali. Binuksan ko ang aking Facebook at doon, sa pinakatuktok ng aking screen, isang litrato, ang pamilya ko, si Miguel, si Isabel, ang mga apo ko, ang kapatid ko, lahat sila, nakangiti, maligaya, nasa isang malaking barko, isang cruise. Ang caption ay nagsasabing,
living our best life. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa habang ako'y nag-iisa rito sa gitna ng mga pagkaing lumamig. Sa gitna ng mga pangarap na nawasak, sila pala ay nagpapakasaya. Libo-libong milya ang layo, pinlano nila ito. Isang paglalakbay na sadyang hindi ako kasama. Itinaon sa aking kaarawan, ito na ang pinakamasakit. Hindi ang pag-iisa, kundi ang kaalaman na ang iyong pag-iisa ay sinadya. Planado. Isang malupit na paalala na sa kwento ng pamilyang binuo ko mula sa aking sariling sakripisyo. Ako pala ay isa ng extra. Isang tauhang hindi na kailangan. Wala silang utang na loob. Umiyak ako ng gabing iyon. Iniyak ko ang lahat. Ang pagod. Ang sakit. Ang pagkabigo. Ang pakiramdam na para kang basura na basta na lang itinapon. Pero, sa gitna ng pagpatak ng aking mga luha, may biglang tumigil. Hindi ang mga luha ko, kundi ang pagtibok ng puso ko sa takot. Napalitan ito ng isang kakaibang bagay. Isang malamig na kapayapaan. Isang matalas na pag-iisip. Tahimik lang ako. Pinunasan ko ang aking mga pisngi. Tumingin ako sa aking refleksyon sa madilim na bintana. Ang nakita ko ay hindi isang kaawa-awang matanda, kundi isang ina. Isang mandirigma. Doon ko napagtanto. Hindi ito simpleng pagkakamali. Hindi ito simpleng paglimot. Ito ay isang plano. Matagal na itong ginagawa. Ang mga hindi nasasagot na tawag. Ang mga biglaang pagkansela. Ang mga dahilan na laging meron. Unti-unti. Dahan-dahan. Binubura nila ako. Pero hindi nila alam. Ang bawat bulong, ang bawat kasinungalingan, ang bawat lihim na kanilang itinatago, ay may tenga at matang nakamasid. Hindi nila alam na ang babaeng itinuring nilang mahina at matanda na ay ang nag-iisang taong nakakaalam ng pinakamatindi nilang sikreto. Isang sikreto na kayang wasakin ang lahat ng kanilang itinayo. Sa pundasyon ng kasinungalingan, hawak ko ang alas. Isang katotohanan na hindi nila aakalaing malalaman ko kailanman. Magbabalik sila. Siyempre, magbabalik sila mula sa kanilang masayang paglalakbay. Magpapaliwanag sila. Sasabihin nilang surprise trip lang iyon. Hihingi sila ng tawad at ngingiti lang ako dahil alam ko na ang laro. At sa pagkakataong ito, ako na ang magtatakda ng mga patakaran. Darating ang araw ng singilan. Ang araw kung kailan ang lahat ng kanilang ginawa sa dilim ay mabubunyag sa liwanag. Maniniwala sila na nanalo sila. Maniniwala sila na ako'y tuluyan na nilang naisantabi. Ngunit kapag iniabot ko na sa kanila ang isang sobreng magpapabago ng lahat, huli na ang lahat, luluhod sila sa aking harapan. Hindi para humingi ng tawad, kundi para magmakaawa. At sa araw na iyon, matitikman nila kung ano ang ibig sabihin ng karma. Kaya't samahan ninyo ako, mga kaibigan. Sundan ninyo ang aking kwento hanggang sa dulo at alamin kung paano ko binawi ang lahat. Naramdaman nyo na bang maging estranghero sa sarili nyong pamamahay? Kung oo, i-like at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? At kung mayroon kayong sariling karanasan, at kwentuhan ninyo ako. Dahil sa bawat kwento ng sakit, ay may kwento rin ng pagbangon, ang katahimikan. Iyon ang pinakamasakit na tunog sa buong mundo. Ang katahimikan sa isang bahay na dapat sana'y puno ng tawanan, puno ng kwentuhan, puno ng buhay, ngunit ang tanging naririnig ko ay ang pagpatak ng kandila sa mantel at ang mahinang ugong ng preheater sa kusina. Ang kare-kare na buong araw kong pinaghirapan ay malamig na. Ang ube cake na inihurno ko ng may buong pagmamahal ay nanatiling buo, hindi nagagalaw. Tumingin ako sa paligid, ang mga bulaklak, ang mga plato, ang mga upuang walang laman. Para akong nasa loob ng isang magandang ataul na ako mismo ang gumawa. Isang bagay ang nagtulak sa akin na kunin ang aking telepono. Isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali na nagpabago sa lahat. Binuksan ko ang Facebook at doon, sa pinakatuktok ng aking newsfeed, tila isang sampal na dumapo sa aking pisngi. Isang litrato. Nandoon sila. Ang aking buong pamilya.
Si Miguel, ang aking anak, ay may ngiting abot tenga. Isang ngiting matagal ko nang hindi nakikita. Nakaakbay sa kanya ang kanyang asawa, ang aking manugang, si Isabel. Nagniningning siya sa kanyang puting bestida, ang buhok ay tinatangay ng hangin. Sa likod nila, ang malawak at asul na karagatan. Sa isa pang litrato, ang mga apo kong sina Marco at Sofia ay masayang gumagawa ng kastilyong buhangin sa isang dalampasigang may puting-puting buhangin. At sa isa pa, ang kapatid kong si Elena at ang asawa niyang si Ramon ay may hawak na mga kopita, nagtatawanan sa loob ng isang eleganteng bar ng isang barko. Isang cruise. Isang mamahaling Asian cruise. Ang caption ay tila isang patalim na sumaksak sa aking puso. Living our best life. So grateful for this amazing family getaway. Pamilya. Gusto kong isigaw ang salitang iyon. Pamilya? Paanong naging pamilya kung wala ang ina? Kung wala ang lola? Biglang nag-buzz ang telepono ko. Isang text message mula kay Miguel. Ang mga salita ay lumitaw sa screen, simple at walang pakiramdam. Sorry ma, nakalimutan kong sabihin na aalis kami this week. Nag-book si Isabel ng surprise trip. Happy birthday ma. Nakalimutan. Nakalimutan? Ganoon lang ba kadali iyon? Isang cruise sa ibang bansa, nakakalimutan? Ang kaarawan ng sarili mong ina. Nakakalimutan? Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ko, paulit-ulit. Hindi. Hindi ito paglimot. Dahil sa mga litratong iyon, nakita ko ang kapatid ko. Ang kapatid kong tumulong sa akin na pumili ng mga dekorasyon para sa party na ito noong nakaraang linggo. Alam niya. Alam nilang lahat at pinili nilang lahat na magsinungaling. Habang nakatitig ako sa screen, ang sakit sa aking dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na pakiramdam. Hindi na ito simpleng kalungkutan. Isa itong pagmulat. Biglang bumalik sa akin ang mga alaala, malinaw na parang kahapon lang nangyari. Naalala ko ang Pasko, 2 taon na ang nakalipas. 2 araw bago mag-Noche Buena, tumawag si Isabel. Ang boses niya ay puno ng pekeng pag-aalala. Tita, pasensya na po talaga. Pero si Miguel po kasi, sobrang stressed sa trabaho. Sabi niya po, kung pwede, tayo-tayo na lang po muna. Immediate family lang daw po. Naintindihan ko. Siyempre, kaya't nagpasko akong mag-isa, nag-iinit ng tirang pagkain, habang nanonood ng mga lumang pelikula. Ngunit pagkalipas ng 1 linggo, nakita ko ang mga litrato sa Instagram ng aking pamangkin. Isang malaking selebrasyon. Nandoon ang mga katrabaho ni Miguel, ang mga kaibigan niya mula kolehiyo, mga kapitbahay. Mahigit 20 tao, lahat, maliban sa akin. Naalala ko rin ang ika-4 na kaarawan ni Marco. Sobrang sabik akong makita siyang hipan ang kanyang mga kandila. Ngunit pagdating ko sa venue, sinalubong ako ni Isabel sa pinto, may ngiti sa labi. Ay, tita, hindi po ba nasabi ni Miguel? Nailipat po namin bukas ang party. Nagkaroon po kasi ng emergency. Pero sa likod niya, naririnig ko ang tawanan ng mga bata. Nakikita ko ang mga lobo sa bintana. Kinabukasan, wala namang party. Ang unang araw ni Sofia sa kindergarten. 3 beses kong tinanong si Isabel kung anong oras para makapunta ako. Naku, tita, sobrang aga po. Mga 7:00. Baka po mahirapan kayo. Pero nagpunta pa rin ako. At sinabi ng guro na 8:30 padumating ang mga bata. Namiss ko ang pagpasok niya sa kanyang classroom. Namiss ko ang lahat, bawat isa. Bawat pagkakataon, mayroon laging dahilan. Isang magandang dahilan. Isang makatwirang dahilan na pinaniniwalaan ko dahil mahal ko sila. Dahil nagtitiwala ako sa kanila. Ngayon, nakikita ko na. Ang bawat kasinungalingan ay isang sinulid at ang lahat ng sinulid na iyon, kapag pinagsama-sama, ay bumubuo ng isang malaking tela. Isang tela na ginamit para takpan ang aking mga mata. Para unti-unti akong itago, para dahan-dahan akong burahin. Hindi nila ako kinalimutan sa aking kaarawan. Ang kaarawan ko ang ginamit nilang pagkakataon. Isang malinaw na mensahe, isang deklarasyon, na ang pamilya ay buo na kahit wala ako. Ang sakit ay napalitan ng galit. Isang malamig at tahimik na galit na gumapang sa aking buong pagkatao.
Pinatay ko ang mga ilaw sa silid kainan at sa dilim. Isang bagay ang naging malinaw sa akin. Hindi pa tapos ang laban na ito. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Lumipas ang isang linggo. Isang linggo ng nakabibinging katahimikan. Ang bahay ay tila naging mas malaki, mas walang laman. Ang bawat sulok ay may paalala ng selebrasyong hindi nangyari. Sinubukan kong maging abala. Naglinis ako ng hardin. Nag-ayos ako ng mga aparador. Ngunit ang isip ko ay laging lumilipad pabalik sa mga litratong iyon, sa mga ngiting iyon, sa kasinungalingang iyon. Hindi pa sila bumabalik. O marahil, bumalik na sila. Pero hindi man lang nila ako tinatawagan. Martes ng umaga noon. Nagkakape ako sa kusina nang biglang may kumatok sa pinto. Isang malakas at nag-aalinlangang katok. Napakunot ang aking noo. Bihira na akong magkaroon ng bisita, lalo na nang walang pasabi. Dahan-dahan akong sumilip sa peephole. Isang lalaking hindi ko kilala ang nakatayo sa labas. Mga nasa 40 anyos siguro. Maayos ang pananamit, pero tila gusot, na para bang galing sa malayong biyahe. Ang mga mata niya ay may bakas ng puyat at pag-aalala. Mukha siyang balisa. Hindi mapakali. Sino kaya ito? Baka ahente lang ng kung ano-ano. Binalak kong huwag na lang pansinin. Ngunit may kung anong nagtulak sa akin na buksan ang pinto. Itinawid ko ang kadena bago ko ito bahagyang binuksan. Sino po sila? Tanong ko. Ang lalaki ay tila nagulat na makita ako. Huminga siya ng malalim. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. Signang. Corazon Santos po ba? Ang ina ni Miguel Santos? Biglang kumabog ang dibdib ko. Paano niya nalaman ang pangalan ng anak ko? Ang una kong naisip, baka may masamang nangyari. Baka na-aksidente sila pauwi. Ako nga, bakit? Sino po kayo? Tumingin siya sa magkabilang gilid ng kalsada, na para bang may kinatatakutan. Ang boses niya ay naging halos pabulong. Ang pangalan ko po ay David Chan. Kailangan ko po kayong makausap tungkol kay Isabel. Isabel. Ang pangalan ng manugang ko. Biglang nawala ang takot ko na may nangyaring masama. Napalitan ito ng pagtataka at kaunting hinala. Anong tungkol sa kanya? At paano mo siya nakilala? Napalunok siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Mahabang kwento po. Pasensya na po sa abala. Pero, napakahalaga po nito. Maari po ba akong pumasok sandali? Pangako po, hindi ako magtatagal. Mayroon sa kanyang mga mata. Isang desperasyon. Isang bigat na tila matagal na niyang pinapasan. Tinanggal ko ang kadena at binuksan ang pinto. Sige, pumasok ka. Umupo siya sa sofa, sa pinakadulo, na para bang handang tumakbo anumang oras. Inalok ko siya ng tubig, pero umiling lang siya. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa kanyang kandungan. Sobrang higpit na namumuti na ang kanyang mga buko. Pasensya na po ulit, Ngang. Santos. Panimula niya. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula. Baka po isipin ninyo na nababaliw na ako. Subukan mo. Mahinahon kong sabi. Isang linggo na akong parang nababaliw, kaya baka magkaintindihan pa tayo. Huminga siya ng malalim. Si Isabel po. O kilala ko siya bilang Maricel noon. Kami po ay magkasintahan. Bago niya pa man makilala ang anak ninyo, napatigil ako. Maricel? Ibang pangalan. Ngunit ipinagpatuloy niya ang kanyang kwento. Ikinuwento niya ang kanilang 2 taong relasyon, ang mga pangarap nila, ang mga plano, at pagkatapos, nabuntis po siya. Ang tasa ng kape na hawak ko ay biglang bumigat. Maingat ko itong ibinaba sa mesa. Sobrang saya ko po noon, patuloy ni David. Ang boses niya ay nabasag, puno ng lumang sakit. Gusto ko na siyang pakasalan agad, pero siya, laging may dahilan. Hindi pa daw siya handa, kailangan daw niya ng oras, hanggang isang araw. Pag-uwi ko, galing trabaho, wala na siya. Wala na? Wala na po. Lahat ng gamit niya, nawala. Parang bula. Parang hindi siya kailanman tumira sa bahay na iyon. Hinanap ko po siya. Nag-file ako ng missing persons report. Nag-hire ako ng private investigator. Wala. Para siyang multo na naglaho. Isang malamig na kaba ang gumapang sa aking likuran.
Ano ang kinalaman nito sa pamilya ko, Ginoong Chan? 3 buwan na po ang nakalipas, sabi niya. Ang boses niya ay nagbago, naging mas matatag. Nasa isang conference po ako sa Cebu. Naglalakad-lakad lang ako sa mall at nakita ko sila, si Isabel, kasama ang isang batang lalaki. Tumigil siya at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Isang batang lalaki na kamukhang kamukha ko noong bata ako. Parehong mga mata, parehong panga, genga, Santos. Pinanood ko ang batang iyon at alam ko. Sa puso ko, alam ko. Ang hangin sa silid ay tila nawala. Ano ang pinagsasabi mo? Ang apo niyo po. Si Marco, sabi niya, at ang pangalan ay tumama sa akin na parang isang malakas na suntok. Yung batang 7 taong gulang. May peklat sa baba dahil nahulog sa bisikleta noong 4 na taon siya. Napatayo ako. Paano niya nalaman iyon? Iyon ay isang maliit na detalye, isang kwento ng pamilya. Ikinuwento sa akin ni Miguel kung paano sila nagpanakbuhan sa ospital noong araw na iyon. Paanong alam ng estrangherong ito ang peklat ni Marco? Ang mundo ko ay nagsimulang umikot. Ang lahat ng aking hinala tungkol sa aking manugang ay tila maliliit na alon lamang kumpara sa isang dambuhalang tsunami na paparating. Sa tingin ko po, sabi ni David, ang boses niya ay nanginginig ngunit puno ng katiyakan. Sa tingin ko po, ang anak ko ay nakatira sa bahay ng anak ninyo. Nakatayo lang ako, nakatitig sa kanya. Ang isip ko ay tumatakbo, sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang lahat. Ang mga kasinungalingan ni Isabel, ang biglaang pagkawala niya sa buhay ni David, ang pagdating niya sa buhay ni Miguel, ang peklat sa baba ni Marco. Paano ka nakakasiguro? Tanong ko. Ang boses ko ay halos hindi lumalabas. Maraming bata ang magkakamukha. Maaaring nagkataon lang ang lahat. Umaasa pa ako. Isang maliit na bahagi ng puso ko ay umaasa pa rin na isa lang itong malaking pagkakamali. Isang masamang panaginip. Umiling si David. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha kanina ay napalitan ng isang matibay na katiyakan. Iyon din po ang sinabi ko sa sarili ko noong una. Baka dala lang ng pangungulila. Baka namimiss ko lang ang anak na hindi ko nakilala. Pero hindi po ako mapakalig na. Santos. Kaya't nagsimula akong mag-imbestiga ulit. May kinuha siya mula sa kanyang jacket. Isang Manila envelope. Ang parehong sobre na nakita ko kanina. Maingat niya itong inilapag sa mesa sa pagitan namin. Tila isang bomba na naghihintay na sumabog. Nag-hire po ako ng mas magaling na investigador. Isang tao na kayang maghalungkat ng mga bagay na hindi basta-basta makikita. At marami po siyang nalaman. Mga bagay na nakakatakot. Huminto siya sandali. Tila binibigyan ako ng pagkakataong ihanda ang aking sarili. Ang manugang niyo po, si Isabel Santos. Hindi po iyan ang totoo niyang pangalan. Ano? Ang tunay niya pong pangalan ay Maricel Reyes. At mayroon po siyang record, hindi sa pulisya, kundi sa mga taong niloko niya. Ganeng, Santos. Ginawa na niya ito dati. Anong ginawa? Tanong ko. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis. Ang mawala na lang basta, ang iwanan ang mga lalaki kapag nagsisimula na silang magtanong ng maraming bagay. Nakahanap po ang investigador ko ng 2 pang lalaki. 2 lalaki na nagkaroon ng relasyon sa kanya na natapos sa parehong paraan. Biglaan, walang paalam, na parabang hindi siya, kailanman, naging parte ng buhay nila. Isang malamig na takot ang gumapang sa aking kalamnan. Ito ay isang pattern, isang paulit-ulit na pamamaraan. Pero mayroon pa pong mas malala, sabi ni David. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait, ang isa sa mga lalaking iyon. Naniniwala siyang buntis si Maricel nang iwan siya nito. Hindi ako makahinga. Parang bumaliktad ang aking sikmura. Kaya pala siya nagmamadali. Kaya pala kailangan niyang makahanap ng bagong biktima. Isang taong handang maniwala. Isang taong hindi magtatanong. Isang taong handang maging ama. Ito po ang dahilan kung bakit ako naparito, sabi ni David, habang dahan-dahan niyang itinutulak ang sobre palapit sa akin. Sa loob ng 3 buwan, pinanood ko lang sila mula sa malayo. Sinusubukan kong isipin kung ano ang tama.
Kung may karapatan ba akong guluhin ang buhay ng isang bata para lang sa sarili kong kapakanan. Pero, nakita ko po ang mga litrato ng cruise. Ang cruise, ang masayang family getaway. Nakita ko po kung gaano sila kasaya. Nakita ko ang lahat, maliban sa inyo. Tiningnan ko po lahat ng social media posts niya. Ganang. Santos. Daan-daang litrato ng mga handaan, mga kaarawan, mga Pasko. Laging nandoon si Marco at Sofia. Kadalasan, nandoon ang anak ninyo. Pero kayo, halos hindi kayo makita. Para kayong multo. Para kayong binubura sa sarili ninyong pamilya. Ang mga salita niya ay tumama sa akin ng buong bigat. Iyon mismo ang naramdaman ko. Isang multo, isang binubura. Naalala ko po ang ginawa niya sa akin, patuloy ni David. Kung paano niya ako dahan-dahang inilayo sa mga kaibigan ko. Sa pamilya ko, kung paano niya ako pinaramdam na ako ang may problema, na ako ang masyadong demanding, ganoon din po ang ginagawa niya sa anak ninyo. At sa inyo, binuksan niya ang sobre at inilabas ang isang papel, isang opisyal na dokumento mula sa isang laboratorio. Nakakuha po ako ng sample ng buhok ni Marco, mula sa barbero kung saan siya dinadala. Pinatest ko po laban sa aking DNA. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniaabot niya sa akin ang papel. Kahapon ko lang po nakuha ang resulta. Hinawakan ko ang dokumento. Ang mga letra at numero ay tila lumalangoy sa aking paningin. Ngunit isang linya ang malinaw na malinaw. Isang linya na bumaon sa aking puso at sumira sa lahat ng aking nalalaman. Probability of paternity, 99.7%. 99%. Hindi anak ni Miguel si Marco. Ang apo ko, ang batang tinuruan kong magdasal, ang batang kinantahan ko ng mga oyayi, ang batang minahal ko ng buong buo, ay hindi ko kadugo. At si Miguel, ang aking mabait, mapagmahal at nag-iisang anak. Ang anak kong ipinangalan pa si Marco sa kanyang yumaong lolo. Walang kaalam-alam, walang kamalay-malay na sa loob ng 7 taon, ang batang itinuring niyang sariling dugo at laman ay anak pala ng ibang lalaki. Ang buong pundasyon ng kanyang pamilya ay itinayo sa isang napakalaking kasinungalingan. Patawad po, mahinang sabi ni David. Nakikita niya ang pagkawasak sa aking mukha. Hindi ako makapagsalita. Hinawakan ko ang papel ng napakahigpit na parabang sa paghawak ko, mababago ko pa ang nakasulat dito. Ngunit ang katotohanan ay naroon na. Itim at puti, hindi maikakaila. Inilabas ni David ang isa pang folder mula sa kanyang bag. Mas makapal ito. Puno ng mga dokumento at litrato. Mayroon pa po kayong dapat malaman tungkol kay Maricel Reyes. Binuklat niya ang folder. Nakita ko ang isang high school yearbook photo. Si Isabel nga, pero mas bata. At may kakaiba sa kanyang mga mata. Isang klaseng gutom na hindi ko pa nakikita dati. 2 beses na po siyang ikinasal, sabi ni David, habang inilalabas ang kopya ng 2 marriage certificate. Una sa isang negosyante sa Nevada, pangalawa sa isang doktor sa Oregon, parehong kasal, natapos sa loob ng 2 taon. At sa parehong pagkakataon, umalis siyang may dalang malaking halaga. Tinatayang umaabot sa 5 milyong piso bawat isa. 5 milyon. Halos 10 milyong piso lahat. Hindi niya kailangan ng pagmamahal, Keneng. Santos, sabi ni David. Ang boses niya ay malamig at puno ng galit. Kailangan niya ng seguridad, kailangan niya ng pera, at kapag nakuha na niya ang gusto niya, o kapag may nakitang mas magandang pagkakataon, umaalis siya. At sinisigurado niyang walang matitira sa iyo. Hindi lang pera ang kinukuha niya. Kinukuha niya ang iyong tiwala, ang iyong mga kaibigan, ang iyong pamilya, hanggang sa wala ka nang makapitan kundi siya. At sa puntong iyon, doon ka niya bibitawan. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay. Ang mga kasinungalingan, ang paglayo ng mga kaibigan ni Miguel, ang pagiging sunod-sunuran niya kay Isabel, ang pagbura sa akin sa kanilang buhay. Ang lahat ay parte ng isang masama at kalkuladong plano. At ang anak ko, ang aking anak, ang susunod na biktima. Umupo kaming 2 ni David sa aking maliit na kusina, sa gitna ng mga dokumentong nagkalat sa mesa. Ang resulta ng DNA test.
Ang mga marriage certificate, ang mga bank statement mula sa mga dating asawa ni Maricel. Ang bawat papel ay isang piraso ng isang masalimuot na puzzle, at habang pinagsasama-sama namin ito, isang nakakatakot na larawan ang nabubuo. Ang larawan ng babaeng pinatuloy ng anak ko sa kanyang tahanan. Ang babaeng tinawag kong anak, kaya pala, bulong ko. Habang nakatitig sa mga petsa, kaya pala, nagmadali ang lahat. Ang timeline ay perpekto. Iniwan ni Maricel si David noong 2 buwan na siyang buntis. Sakto sa panahon na nagsisimula ng mahalata ang kanyang tiyan. Kailangan niya ng solusyon, at kailangan niya ito ng mabilis. Naalala ko ang unang beses na ipinakilala sa akin ni Miguel si Isabel. Isang gabi, bigla na lang siyang nag-uwi ng babae. Maganda, mahusay magsalita, charming. Sinabi ni Miguel na 2 linggo pa lang silang magkakilala, pero sigurado na raw siya. True love daw. Noong una, natuwa ako. Sino ba namang ina ang hindi matutuwa para sa kaligayahan ng kanyang anak? Pero mayroon akong naramdamang kakaiba. Isang maliit na tinig sa aking isipan na nagsasabing masyadong mabilis ang lahat. Masyadong perpekto. Pagkalipas ng 1 buwan, engaged na sila. Pagkalipas ng 6 na buwan, kasal na. At pagkalipas ng 7 buwan, mula nang sila ay unang magkita. Isinilang si Marco. 3 linggo siyang maaga. Naalala kong sinabi ko ng malakas. Kulang sa buwan. Nag-alala noon si Miguel. Pero sabi ng doktor, okay lang daw ang lahat. Maliit lang daw talaga ang bata. Tumingin sa akin si David. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Hindi po siya premature gneng. Santos, sakto po siya sa buwan. Kung ang bibilangin ay ang timeline ko. Isang kasinungalingan na binuo sa isa pang kasinungalingan. Ginamit niya ang isang inosenteng sanggol para bitagin ang anak ko. Isang sanggol na ginamit niyang susi para makapasok sa isang buhay ng karangyaan at katatagan. Pero bakit si Miguel? Tanong ko. Bakit ang anak ko? Dahil ang anak niyo po ay isang mabuting tao, sagot ni David. At iyon po ang hinahanap niya. Isang taong hindi maghihinala. Isang taong tapat at naniniwala sa kabutihan ng iba. Isang taong hindi kailanman mag-iisip na humingi ng paternity test dahil ang ideya pa lang na iyon ay isang insulto sa kanya. Iyon po si Miguel. Tama siya. Ang anak ko ay laging tapat, laging nagtitiwala. Iyon ang isa sa mga pinakamagandang katangian niya. At iyon din ang ginamit na sandata ni Maricel laban sa kanya. At ikaw, sabi ko, habang tinitingnan ang mga dokumento, bakit kailangan kanyang burahin ng ganito? Bakit kailangan niyang gawin ang lahat ng ito? Dahil kayo po ang pinakamalaking banta, mariing sabi ni David. Kayo po ang koneksyon ni Miguel sa kanyang nakaraan. Kayo ang nakakaalam ng lahat bago pa man siya dumating. Kayo ang lola, ang mga lola. Napapansin nila ang mga bagay-bagay, mapapansin nyo na walang kamukha si Marco sa pamilya ninyo. Magsisimula kayong magtanong. Magsisimula kayong magkumpara ng mga petsa. Nga, Santos, kailangan kanyang gawing irrelevant. Bago ka pa maging delikado. Ang lahat ng paninirang puri. Ang lahat ng pag-iwas. Ang lahat ng mga hindi pagkakaunawaan. Hindi iyon dahil sa selos o hindi pagkagusto sa akin. Iyon ay isang kalkuladong estratehiya para sa kanyang kaligtasan. Isang paraan para protektahan ang kanyang malaking kasinungalingan. Pero paano si Sofia? Tanong ko, halos takot na marinig ang sagot. Ang bunsong apo ko. Sa pagkakaalam ko po, si Sofia ay tunay na anak ni Miguel. Ipinanganak siya 2 taon pagkatapos ni Marco. Pero Jing, Santos, kahit ang pagsilang ni Sofia ay maaaring kalkulado rin. Anong ibig mong sabihin? Isipin niyo po, sabi ni David. Kung bibigyan niya si Miguel ng isang tunay na anak, isang batang kamukhang kamukha niya. Mas lalong hindi maghihinala si Miguel tungkol kay Marco. Iyon ang magiging semento sa kanilang relasyon. Ang panghuling piraso para makumpleto ang kanyang perpektong pamilya. Isang biological na anak para pagtibayin ang kasinungalingan tungkol sa isa pa. Naramdaman kong nasusuka ako. Ang buong buhay ng aking anak. Ang kanyang kasal, ang kanyang mga anak, ang kanyang kaligayahan ay isang malaking dula na isinulat at idinirehe
ng isang babaeng walang ibang nakikita kundi isang pagkakataon. Isang oportunista na gumamit ng mga inosenteng bata bilang mga tauhan sa kanyang masamang plano. Hindi alam ni Marco, hindi ba? Tanong ko. Siyempre po hindi. 7 taong gulang lang siya. Para sa kanya, si Miguel ang kanyang ama. At si Sofia, iniisip lang niya na mayroon siyang kuya. Hindi nagtatanong ang mga bata, pero dapat magtanong ang mga matatanda. At dapat, matagal na akong nagtanong. Tumingin ako kay David. Ang lalaking ito na puno ng sakit. Ang lalaking ninakawan hindi lang ng pag-ibig, kundi ng pagkakataong maging isang ama. Bakit ngayon mo lang ito sinabi sa akin? Pwede ka namang dumiretso sa korte. Bakit ako? Matagal siyang natahimik. Tumingin siya sa labas ng bintana. Dahil noong nakita ko po ang mga litrato sa krus, may napagtanto ako. Hindi lang ang relasyon ko sa anak ko ang sinisira ni Maricel, sinasadlak din niya ang sa inyo. At kung hindi natin siya pipigilan, gagawin niya ito ng paulit-ulit sa iba. Ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin ko po, sabi niya, bumalik ang tingin sa akin, puno ng kasiguraduhan. Sa huli, iiwanan din niya si Miguel, gaya ng pag-iwan niya sa akin. Gaya ng pag-iwan niya sa mga dati niyang asawa. Pero bago niya gawin iyon, sisiguraduhin niyang wala nang matitira kay Miguel. Walang kaibigan, walang pamilya, walang suporta. Kapag handa na siyang umalis, ang anak niyo ay maiiwang mag-isa at wasak at marahil, bangkarota. Napapikit ako. Nakita ko ang hinaharap ng aking anak. Mag-isa, iniwan, at ang mga bata, ang aking mga apo, ay maiipit sa gitna. Gagamitin na naman bilang mga sandata. Ano? Ano ang gagawin natin? Tanong ko. Ang boses ko ay puno ng determinasyon. Tumayo si David at sinimulang ayusin ang mga papel. Kailangan nating iligtas ang ating pamilya, Bineng. Santos, pareho tayo. Dahil iyon po tayo. Pamilya. Kayo ang lola ni Marco sa lahat ng paraan na mahalaga. Kahit hindi tayo magkadugo. At hindi ko hahayaang sirain iyon ni Maricel dahil lang takot siyang harapin ang katotohanan. Iniabot niya sa akin ang isang business card. Pag-isipan niyo po. Pero huwag po sanang magtagal. Babalik sila mula sa cruise anumang araw ngayon. At kapag bumalik sila, magmamasid si Maricel. Hahanap siya ng anumang senyales na nagiging problema na naman kayo. Kung kikilos tayo, kailangang maging mabilis at tiyak. Pagkaalis ni David, naiwan akong mag-isa sa aking kusina, hawak ang mga papel na sumisira at bumubuo muli sa aking mundo. Sa labas, papalubog na ang araw. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang katahimikan sa aking bahay ay hindi natanda ng kalungkutan. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Dahil si Isabel Santos o Maricel Reyes o kung sino pa man siya ay nagkamali. Akala niya, kaya niya akong burahin. Akala niya, kaya niya akong gawing hindi mahalaga, ngunit hindi pa ako nawawala. At ngayong alam ko na ang katotohanan, hinding-hindi na ako aalis. Sa mga sumunod na araw, ang aking tahanan ay naging isang tagpuan, isang headquarters. 2 beses pa kaming muling nagkita ni David. Hindi na kami mga estranghero sa isa't isa. Kami ay naging magkakampi, pinagbuklod ng isang masakit na katotohanan at ng iisang layunin. Ang iligtas ang mga batang walang kasalanan at iligtas ang aking anak mula sa isang buhay na kasinungalingan. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa dilim. Ang bawat piraso ng ebidensya na inilatag ni David ay naging isang piraso ng baluti para sa aking puso. Ang kalungkutan ay napalitan ng determinasyon. Ang takot ay napalitan ng tapang. Alam ko na ang aking gagawin. Hindi ako magwawala. Hindi ako maninigaw. Dahil ang pinakamalakas na sandata laban sa isang taong sanay sa gulo ay ang mahinahong katotohanan. Huwebes ng hapon. 3 araw, matapos silang makabalik mula sa kanilang masayang bakasyon, tinawagan ko si Miguel. Inensayo ko ang bawat salita sa aking isipan ng 100 beses. Kailangan kong maging kalmado. Kailangan kong maging normal. Hello, ma? Sagot niya. Ang boses ay tila pagod pero masaya. Miguel, anak. Kamusta kayo? Panimula ko. Ang boses ko ay matamis at puno ng pagmamahal.
Tumatawag lang ako para mangamusta. At iniisip ko sana kung pwede tayong magsama-sama para sa hapunan ngayong Sabado. Dito sa bahay. May mahalaga lang akong gustong pag-usapan sa inyo ni Isabel. Natahimik siya sa kabilang linya. Isang mahabang katahimikan. Okay lang po ba kayo, ma? Parang seryoso po kayo. Okay na okay ako, anak, sabi ko. Gusto ko lang na mag-usap tayo bilang isang pamilya. Tungkol sa atin. Tungkol sa kinabukasan. Marami akong naging realisasyon habang wala kayo. Isa pang katahimikan. Sa pagkakataong ito, narinig ko ang isang pamilyar na boses sa background. Isang bulong. Si Isabel. Hindi ko marinig ang mga salita, pero nararamdaman ko ang kanyang presensya. Ang kanyang kontrol. Pagbalik ni Miguel sa linya, nagbago ang kanyang tono. Naging mas maingat. Tinanong po ni Isabel kung tungkol saan daw po ang pag-uusapan. Nag-aalala po siya na baka masama pa rin ang loob niyo tungkol sa cruise. Siyempre nag-aalala siya. Ang isang taong may tinatago ay laging alerto. Laging nagbabantay sa anumang senyales ng panganib. Anak, sabihin mo kay Isabel na wala akong sama ng loob. Malumanay kong sabi, tinitiyak na walang bahid ng sarkasmo sa aking boses. Sa tingin ko lang, mahalaga para sa isang pamilya na maging bukas sa isa't isa, hindi ba? Ang Sabado ng gabi ay perpekto. Ako ang magluluto. Sige po, ma. Tatanungin ko lang po si Isabel at tatawagan ko po kayo ulit. Ang katotohanan na ang aking halos 40 anyos na anak ay kailangan pang magpaalam sa kanyang asawa para lang kumain sa bahay ng kanyang ina. Dapat ay nakakatawa, ngunit ito ay isa lamang patunay kung gaano nakalalim ang kontrol ni Maricel sa kanya. Tumawag siya pabalik pagkalipas ng 2 oras. Okay daw po, ma, sa Sabado, 6:00. Perpekto, sabi ko. Inaasahan ko kayo, Biyernes. Ginugol ko ang buong araw sa paghahanda para sa pinakamahalagang hapunan ng aking buhay. Nagpunta ako sa palengke. Pinili ko ang mga pinakasariwang sangkap at niluto ko ang paboritong pagkain ni Miguel. Kare-kare. Ang parehong ulam na inihanda ko para sa aking kaarawan. Sa pagkakataong ito, alam kong may kakain nito. Ang Manila envelope na naglalaman ng lahat ng ebidensya ay nakatago sa aking aparador. Ang resulta ng DNA. Ang mga kopya ng marriage certificate ni Maricel Reyes. Ang timeline na nagpapatunay na imposible siyang maging ama ni Miguel kay Marco. Lahat ng kailangan namin para gibain ang kanyang kastilyo ng kasinungalingan. Dumating ang Sabado ng gabi. Maulan at malamig. Inihanda ko ang mesa gamit ang mga mamahaling plato na dapat sanay para sa aking kaarawan. Ang tadhana ay may pagkamapagbiro talaga. Dumating sila ng eksaktong 6:00. Si Maricel o Isabel ay nakasuot ng isang magandang bestida. Mukha siyang inosente. Mukha siyang isang perpektong asawa at ina. Isang taong hindi mo aakalaing may kakayahang manloko. Si Marco ang unang pumasok, puno ng enerhiya. Lola Corazon, natuto po akong lumangoy sa cruise. Gusto niyo pong makita? Sumikip ang dibdib ko habang niyayakap ko siya. Ang inosenteng batang ito. Ang batang nasa gitna ng lahat ng ito. Paano namin ipapaliwanag sa kanya ang lahat? Pagkatapos ng hapunan, Apo, sabi ko, hinahalikan siya sa noo. Sumunod si Sofia, mas tahimik, may hawak na manika. Sa loob ng maraming buwan, tinuruan siya ni Isabel na maging mailap sa akin. Ngunit hinayaan pa rin niya akong halikan siya. Si Miguel naman ay niyakap ako ng mahigpit. Ang bango naman ng niluluto niyo, ma. Namiss ko po ang luto ninyo. Sa hapunan, pinanatili kong magaan ang usapan. Ang mga bata ay walang tigil sa pagkukwento tungkol sa kanilang mga nakita sa cruise at si Maricel. Gumanap siya ng perpekto. Isang maasikasong ina. Isang mapagmahal na asawa. Ngunit ngayon, nakikita ko na ang mga bagay na hindi ko nakikita noon. Ang paraan ng pagputol niya sa kwento ni Marco kapag nababanggit ako. Ang paraan ng paglihis niya sa atensyon ni Sofia kapag nagtatanong ang bata kung bakit hindi ako kasama. Bawat kilos, bawat salita, lahat ay kontrolado. Pagkatapos kumain ng mga bata, sinabi kong maglaro muna sila sa sala habang mag-uusap kaming mga matatanda
Agad na tumutol si Maricel. Naku, dapat po siguro ay maghanda na kaming umuwi. May pasok pa po sila bukas. Sandali lang ito, mariin kong sabi. At sa tingin ko, ang pag-uusapan natin ay maaaring makaapekto ng malaki sa kanilang routine. May kumislap sa kanyang mga mata. Isang segundo lang, pero nahuli ko ito, takot. Nang ang mga bata ay abala na sa kanilang mga laruan sa kabilang silid, bumalik ako sa silid kainan kung saan naghihintay si Miguel at Maricel. Ang Manila folder ay nasa ibabaw ng mesa, katabi ng aking tasa ng kape. Parang isang baril na nakakasa. So, ma, sabi ni Miguel, habang inaabot ang kamay ni Maricel sa ibabaw ng mesa. Ano po ang gusto niyong pag-usapan? Huminga ako ng malalim. Ramdam ang bigat ng sandaling iyon. Gusto kong pag-usapan natin ang katapatan, ang pamilya, ang kahalagahan ng pag-alam kung sino talaga tayo. Ang ngiti ni Maricel ay bahagyang nanigas. Medyo malalim naman po yata iyan para sa isang hapunan, tita. Talaga ba? Sa tingin ko, hindi, sabi ko. Habang dahan-dahan kong kinukuha ang folder, naramdaman ko ang kanilang pagkabigla. Ma, dahan-dahang sabi ni Miguel. Ano po ang laman niyan? Ang katotohanan. Binuksan ko ito at inilabas ang resulta ng DNA. Inilapag ko ito sa gitna ng mesa. Ito ay ang resulta ng isang paternity test para kay Marco. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Si Miguel ay nakatitig sa papel na para bang ito ay sasabog. Si Maricel naman ay biglang nanigas. Ang kanyang mukha ay blanko, walang emosyon. Paternity test? Halos pabulong na sabi ni Miguel. Bakit? Paano? Ipinapakita ng test na ito. Malumanay kong sabi. Tinitingnan siya ng diretso sa mata na hindi ikaw ang biological father ni Marco. Mayroong 99.7% na probabilidad na ang ama niya ay ibang lalaki. Isang lalaking nagngangalang David Chan. Biglang tumayo si Maricel. Ang kanyang silya ay gumawa ng isang malakas na kaluskos sa sahig. Kababaliwan ito, Corazon. Hindi ko alam kung anong masamang laro ang nilalaro mo, pero umupo ka, Maricel. Ang paggamit ng kanyang tunay na pangalan ay tumama na parang isang malakas na sampal. Napaatras siya. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang papel. Tumingin si Miguel sa aming dalawa. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay napapalitan na ng takot. Maricel? Ma, ano ang nangyayari? Inilabas ko ang ulat ng investigador. Ang mga marriage certificate. Ang timeline. Ang totoong pangalan ng asawa mo ay Maricel Reyes. 2 beses na siyang ikinasal dati at mayroon siyang pattern ng pagsisinungaling tungkol sa kanyang pagkatao. Nakarelasyon niya si David Chan bago kanya makilala, Miguel. Iniwan niya si David noong buntis na siya sa anak nito para humanap ng bagong ama para sa kanyang sanggol. Hindi totoo yan, sabi ni Maricel. Ngunit ang boses niya ay nanginginig na. Miguel, huwag kang makinig sa kanya. Ang nanay mo ay malinaw na nagkakaroon ng breakdown. Isinilang si Marco, 7 buwan, matapos kayong magkakilala, walang tigil kong pagpapatuloy. Ang akala mo, premature siya. Pero hindi. Sakto siya sa buwan, kung ang bibilangin ay ang timeline ng relasyon nila ni David. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel habang dinadampot niya ang resulta ng DNA. Pinanood ko ang pagbabago sa kanyang mukha habang binabasa niya ito. Pinanood ko ang unti-unting pagkawala ng kulay sa kanyang mga pisngi habang ang mga numero ay tumatagos sa kanyang isipan. Hindi ito maaaring tama. Bulong niya. 7 taon nang hinahanap ni David ang kanyang anak. Sabi ko, nakita kanya 3 buwan na ang nakalipas at pinanood ka mula sa malayo. Lumapit siya sa akin dahil nakilala niya ang ginagawa ni Maricel sa ating pamilya. Ang parehong taktika ng pag-iisa na ginamit niya sa kanya. Si Maricel ay paatras na ngayon, ang kanyang perpektong composure ay tuluyan ng gumuho. Miguel, pakiusap. Huwag mong hayaang lasunin niya ang isip mo laban sa akin. Isipin mo ang buhay natin, ang pamilya natin. Ang pamilya natin? Ang boses ni Miguel ay basag. Puno ng sakit. Ang pamilya nating itinayo sa isang kasinungalingan, ang anak natin. Na hindi pala natin anak? Anak mo siya sa lahat ng paraan na mahalaga. Sigaw ni Maricel.
Ikaw ang nagpalaki sa kanya. Mahal mo siya. Base sa isang kasinungalingan, isinigaw ni Miguel. Kasabay ng malakas na paghampas ng kanyang kamay sa mesa. Nagsitalunan ang mga plato. Lahat, Maricel. Lahat pala ay kasinungalingan. Mula sa sala, narinig namin ang tawanan ng mga bata. Inosente at masaya. Walang kamalay-malay na ang kanilang mundo ay guguho na. Mayroon pa, mahina kong sabi, at inilabas ang mga tala ng mga naunang kasal ni Maricel. Ginawa na niya ito dati. Naghanap ng mga lalaki, pinakasalan sila, inilayo sa kanilang mga pamilya, at pagkatapos ay umalis. Hindi ka ang una niyang biktima, Miguel. Ikaw lang ang pinakamatagumpay. Tinitigan ni Miguel ang mga dokumento, ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Ang cruise, bigla niyang sabi, yung birthday mo, hindi iyon nagkataon lang, di ba? Hindi umimik si Maricel. Ang kanyang katahimikan ay sapat ng sagot. Sinadya mong planuhin, sabi ni Miguel. Ang boses niya ay puno ng pait. Siniguro mo na mag-isa si Mama sa kaarawan niya habang tayo ay nagsasaya. Gusto mo siyang saktan. Gusto kong protektahan ang pamilya natin. Depensa ni Maricel. Mula saan? Tanong ni Miguel. Mula sa nanay ko? Mula sa babaeng nagpalaki sa akin at hindi kailanman nanakit ng kahit sino? Mula sa isang taong, sa huli, ay malalaman din ang katotohanan, mahina kong sabi. Iyon ang dahilan ng lahat ng ito, Miguel. Ang mga pinalampas na okasyon, ang mga biglaang pagbabago, ang unti-unting paglayo sa iyong mga kaibigan. Kailangan kanyang ihiwalay ng tuluyan bago ka pa magsimulang magtanong ng mga bagay na hindi niya kayang sagutin. Tumingala si Miguel sa kanyang asawa. Ang asawa niyang hindi pala siya. Totoo ba ang kahit ano? Minahal mo ba ako? O naging convenient lang ako? Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, walang sagot si Maricel. Walang malambing na paglihis. Walang manipulasyon. Walang perpektong sagot. Nakatayo lang siya roon, lantad at tahimik. At ang katahimikang iyon. Ang nagsabi sa amin ng lahat, mula sa sala, sumigaw si Marco. Daddy, pwede po bang mag-ice cream? Ang inosenteng tanong ay tila isang punyal na sumaksak sa puso ni Miguel. Pumikit siya at nakita ko ang isang butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang aking malakas, matatag na anak ay wasak. Anong sasabihin ko sa kanila? Bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Paano ko ito ipapaliwanag sa mga bata? Inabot ko ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Hahanapan natin ng paraan, sabi ko. Magkasama. Bilang isang pamilya. Pero si Marco, anak mo pa rin siya sa lahat ng paraan na mahalaga. Hindi iyon magbabago. Ngunit mayroon din siyang isang biological na ama na nagmamahal sa kanya at gustong maging parte ng kanyang buhay. At marahil, kung aayusin natin ito ng tama, maaari itong maging isang magandang bagay. Tumalikod si Maricel papunta sa pinto. Tila isang magnanakaw na nahuli sa akto. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, tinawag ko siya. Maricel, huminto siya. Ngunit hindi lumingon. Hindi mawawala si David sa pagkakataong ito, mariin kong sabi. At ako rin. Kung susubukan mong tumakas kasama ang mga bata, hahanapin ka namin. Kung susubukan mong manipulahin ang sitwasyong ito o saktan ang mga bata para protektahan ang iyong sarili, pipigilan ka namin. Tapos na. Tapos na ang mga araw mo ng pagkontrol sa pamilyang ito. Wala siyang sinabi. Naglakad lang siya palabas. Isinara ang pinto sa likuran niya. Ang iniwan niya ay ang tunog ng naglalarong mga bata at ang mga piraso ng basag na pangarap mula sa 7 taon ng kasinungalingan. Pagkaalis niya, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa amin. Si Miguel ay nakayuko lang. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Narinig ko ang kanyang mga hikbi. Mahinang mga hikbi na puno ng sakit, pagkabigo at galit. Umupo ako sa tabi niya. Niyakap ko siya, tulad ng ginagawa ko noong bata pa siya at nadadapa. Kasalanan ko ito, ma, sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Naging bulag ako, naging tanga ako. Hindi, anak, sabi ko. Hinahaplos ang kanyang likod. Hindi kasalanan ang magtiwala. Hindi kasalanan ang magmahal. Ginagamit ng mga taong tulad niya ang kabutihan ng iba. Hindi ikaw ang may kasalanan, siya. Matagal kaming nanatili sa ganoong posisyon.
ang ina at ang kanyang nasasaktang anak. Sa labas, tumila na ang ulan. Tila kahit ang langit ay nakikiisa sa aming pagluluksa. Nang sa wakas ay tumigil na siya sa pag-iyak, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Ano na ngayon, ma? Anong susunod? Huminga ako ng malalim. Ito na ang simula ng isang mahaba at mahirap na paglalakbay. Ang susunod ay ang katotohanan. Kailangan nating sabihin sa mga bata sa isang paraan na maiintindihan nila. Kailangan nating kausapin si David. At kailangan nating magpasya kung paano natin bubuuin muli ang pamilyang ito mula sa mga pirasong iniwan niya. Tumango siya. Kahit wasak, nakita ko ang isang kislap ng determinasyon sa kanyang mga mata. Ang anak kong pinalaki ko. Ang anak kong matatag. Kinagabihan, pagkatapos kong maihatid ang tulog ng mga bata sa kanilang mga silid, umupo kami ni Miguel sa kusina. Nagtimpla ako ng mainit na tsokolate. Bumalik kami sa simula. Nagkwentuhan kami. Nagkwento siya tungkol sa 7 taon na iyon. At ngayon, nakikita na niya ang mga pulang bandila na dati binaliwala niya. Ang mga biglaang pagbabago ng mood ni Maricel. Ang paglayo niya sa mga kaibigan. Ang mga gastusin na hindi maipaliwanag. At ako naman, nagkwento tungkol sa aking mga naramdaman. Ang sakit ng pagiging tinataboy. Ang kalungkutan ng pag-iisa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nag-usap kami ng totoo. Alam kong hindi magiging madali. Magkakaroon ng mga luha. Magkakaroon ng mga pagsubok. Ngunit habang nakaupo ako roon, kasama ang aking anak, sa gitna ng aming nasirang mundo, isang bagay ang naging malinaw. Maaaring winasak ni Maricel ang pamilyang akala namin ay mayroon kami. Ngunit binigyan niya kami ng pagkakataon na buuin ang isang pamilyang totoo. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mga araw ay naging linggo. At ang mga linggo ay naging buwan. Ang paghilom ay hindi isang tuwid na linya. Ito ay parang isang sayaw. 2 hakbang pasulong, 1 hakbang paatras. Si Maricel ay tuluyan ng naglaho. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na siya nagpakita. Kumuha siya ng abogado. Sa huli, pumayag siyang isuko ang kustodiya ng mga bata kapalit ng hindi pagsasampa ng kasong estafa o fraud laban sa kanya. Ganoon lang, isang pirma sa papel. At ang ina na minahal ng aking mga apo ay nawala na sa kanilang buhay. Ang unang mga buwan ang pinakamahirap. Si Marco ay laging nagtatanong, "Nasaan si Mommy? Kailan siya babalik?" Paano mo ipapaliwanag ang isang masalimuot na kasinungalingan sa isang 7 taong gulang na bata sa tulong ng isang child psychologist? Dahan-dahan naming ipinaliwanag na minsan, ang mga matatanda ay kailangang umalis, na hindi ito kasalanan nila, at na mayroon silang 2 daddy na nagmamahal sa kanila ng sobra-sobra, si Daddy Miguel at si Daddy Dave. Si David, siya ang naging aming angkla. Dahan-dahan siyang pumasok sa buhay ni Marco, hindi bilang isang kapalit, kundi bilang isang karagdagan. Nagsimula sila sa mga laro sa parke, mga kwentuhan tungkol sa basketball. Hanggang sa isang araw, si Marco na mismo ang nagtanong, "Pwede po ba kitang tawaging Daddy Dave?" Si Miguel naman, dahan-dahang bumabangon. Nag-file siya ng annulment. Bumalik siya sa kanyang mga dating kaibigan na matagal niyang hindi nakita. Humingi siya ng tawad, at sila, bilang mga tunay na kaibigan, ay tinanggap siya pabalik. At ako? Ako ay naging lola ulit. Isang tunay na lola. Bawat hapon, pagkatapos ng klase, nasa bahay ko ang mga bata. Tinutulungan ko sila sa kanilang homework. Nagluluto ako ng kanilang paboritong merienda. Ang aking bahay, na dati isang simbolo ng kalungkutan, ay naging isang pugad ng pagmamahal at tawanan. Linggo ng hapon. Eksaktong 6 na buwan pagkatapos ng gabing iyon. Naghahanda ako ng hapunan. Isang tradisyon na sinimulan namin. Bawat linggo, dito kami lahat naghahapunan. Narinig kong bumukas ang pinto. "Lola, andito na po kami," sigaw ni Marco. Pumasok siya sa kusina. Kasunod si Sofia na may dalang mga bulaklak. Sa likod nila ay si Miguel, na mukhang mas masigla at mas masaya kaysa sa nakita ko sa loob ng maraming taon. At sa likod niya ay si David. May dalang isang bote ng alak.
Ang bango naman yan, ma, sabi ni Miguel, humahalik sa aking pisngi. Lola, sabi ni Marco, humihila sa aking palda. May sikreto po ako. Lumuhod ako para maging kapantay niya. Ano iyon, apo? Ibinulong niya sa aking tainga. Masaya po ako na nahanap niyo si Daddy Dave. Ngayon, ako na po ang may pinakamaraming daddy sa klase namin. Isang mainit na pagmamahal ang bumalot sa aking puso. Masaya rin ako, apo. Sabi ko, habang kumakain kami, ang kwentuhan ay tuloy-tuloy. Si David ay nagkwento tungkol sa unang goal ni Marco sa soccer. Si Miguel ay nagkwento tungkol sa pagsisimula ni Sofia sa dance class. Nag-usap kami. Nagtawanan kami, tulad ng isang pamilya, isang kakaibang pamilya. Marahil, ngunit isang pamilyang totoo. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit kami, sinabi ni Miguel, "Tumawag po ang abogado ko kahapon, ma. Pinal na po ang annulment. Kamusta ang pakiramdam mo?" Tanong ko. Tumingin siya kay Marco at David na nagtutulungan sa paghuhugas ng pinggan. Ginhawa, "Ma, at pasasalamat. Pasasalamat na tapos na ang lahat nang hindi na mas nasaktan pa ang mga bata." Nang gabing iyon, pagkatapos umuwi ng lahat, umupo ako sa aking sala. Kinuha ko ang isang picture frame sa mesa. Isang litrato mula sa aming pagpunta sa zoo noong nakaraang buwan. Kaming 5, si Marco ay nakaupo sa balikat ni David. Si Sofia ay nakahawak sa aking kamay. At si Miguel ay nasa gitna, nakaakbay sa akin. At kay David, ang kanyang ngiti ay abot tenga. Nag-buzz ang telepono ko. Isang text mula kay Miguel. "Salamat po sa dinner, ma." Tanong ng mga bata kung pwede daw po tuwing linggo na ito. Napangiti ako habang nagtatype ng sagot. Perfect ang tuwing linggo. Ganito ang ginagawa ng mga pamilya. Mabilis ang kanyang reply. "Opo, ma. Ganito ang ginagawa ng mga tunay na pamilya." Ibinaba ko ang aking telepono at huminga ng malalim. Ang akala ko, ang aking ika-65 kaarawan ay ang katapusan ng aking kwento sa pamilyang ito. Iyon pala ang tunay na simula. Pagkatapos umalis ng lahat, naiwan akong mag-isa sa aking sala. Ang amoy ng niluto kong hapunan ay nananatili pa sa hangin. Ang mga laruan ni Sofia ay naiwan sa sahig. Isang maliit na sweater ni Marco ang nakasabit sa likod ng upuan. Ang mga ito ay hindi na mga palatandaan ng kalat. Ang mga ito ay mga palatandaan ng buhay, mga bakas ng kaligayahan. Kinuha ko ang aking tasa ng tsaa at umupo sa aking paboritong silya malapit sa bintana. Ang bahay na ito, na sa loob ng maraming buwan, ay naging isang malamig at malungkot na bilangguan, ay muling naging isang tahanan. Hindi na ito isang lugar kung saan ako naghihintay ng mga taong hindi darating. Ito na ngayon ang lugar kung saan sila lahat bumabalik. Ang sentro ng aming maliit at kakaibang mundo. Habang nakatingin ako sa labas, sa madilim na kalye, hindi ko maiwasang isipin ang babaeng nagdala ng bagyo sa aming buhay. Si Maricel. Nasaan na kaya siya ngayon? Marahil ay nagpaplano na siya ng kanyang susunod na panloloko, naghahanap ng susunod na biktima. Gumagawa ng isang bagong pagkatao. Noong una, galit ang naramdaman ko para sa kanya. Isang matinding galit. Paano niya nagawang manakit ng mga inosenteng tao? Paano niya nagawang gamitin ang sarili niyang anak? Pero ngayong gabi, habang iniisip ko siya, ang galit ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Awa. Naaawa ako sa kanya. Dahil sa lahat ng kanyang talino, sa lahat ng kanyang galing sa pagmamanipula, may isang bagay siyang hindi kailanman naintindihan. Ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ang pamilya ay hindi isang transaksyon. Hindi ito isang kontrata na maaari mong pirmahan at pagkatapos ay talikuran. Hindi ito isang palabas na kailangan mong idirehe. Ang tunay na pamilya ay magulo. Ito ay hindi perpekto. Mayroon itong mga hindi pagkakaunawaan. Mayroon itong mga tampuhan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ito ay totoo. Ang pundasyon nito ay hindi kontrol, kundi pag-ibig. Isang pag-ibig na nagpapatawad, isang pag-ibig na nagtitiwala, isang pag-ibig na nananatili kahit sa pinakamadilim na panahon. Nasa kanyang mga kamay ang lahat ng iyon. Isang asawang nagmamahal sa kanya ng tapat, isang biyenan na handang tanggapin siya, 2 magagandang anak, isang tunay na pamilya.
Ngunit ipinagpalit niya ang lahat ng iyon para sa isang bagay na hungkag. Ang pansamantalang kasiyahan ng panlalamang. Ang kapangyarihan ng pagkontrol. Sayang. Malaki ang kanyang nawala at malaki ang aming napanalunan. Tumingin ako sa picture frame sa aking tabi. Ang litrato namin sa zoo. Kaming 5. Si Marco, na nakangiti sa ibabaw ng balikat ni David. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Si Sofia, na mahigpit ang hawak sa aking kamay. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng pagkamangha. Si Miguel, na nasa gitna. Ang kanyang mga braso ay nakaakbay sa aming lahat. Ang kanyang ngiti ay hindi napilit. Isang ngiting totoo. At si David, nasa wakas, pagkatapos ng 7 taon, ay natagpuan na ang kapayapaan sa tabi ng kanyang anak. Kami. Ito na kami ngayon. Isang pamilyang binuo mula sa mga piraso ng isang nasirang pangarap. Mas matibay, mas tapat, at mas masaya. Bukas ay Lunes. Ibig sabihin, may soccer practice si Marco at may dance class naman si Sofia. Susunduin ni David si Marco at si Miguel naman ang maghahatid kay Sofia. At pagkatapos, pareho silang mapupunta rito sa aking bahay para sa homework at hapunan. Ito na ang aming routine. Isang routine na dati ikokontrolin at mamanipulahin ni Maricel. Ngunit ngayon, ay dumadaloy ng natural mula sa aming tunay na pagmamalasakit sa isa't isa. Hindi ito ang pamilyang pinangarap ko noong unang ikasal si Miguel. Ang pangarap ko noon ay simple lang. Isang normal na pamilya, ngunit natutunan ko na ang normal ay hindi laging nangangahulugang masaya. Minsan, ang mga pinakamasayang pamilya ay ang mga hindi umaayon sa anumang hulma. Sila ang mga pamilyang pinili ang isa't isa. Sila ang mga pamilyang lumaban para sa isa't isa. Ang akala ko, ang aking ika-65 kaarawan ay ang katapusan ng aking kaugnayan sa kanilang kwento. Ang huling kabanata kung saan ako, ang matandang ina, ay unti-unti nang nawawala sa eksena. Nagkamali ako. Iyon pala ang simula. Ang simula ng isang bagong kwento. Isang kwento kung saan ang pag-ibig ay hindi kondisyonal. Kung saan ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa panlabas na anyo. At kung saan ang pagiging isang lola ay nangangahulugang handa kang protektahan ang iyong mga apo mula sa sinumang gagamit sa kanila bilang sandata, kahit pa ito ay ang kanilang sariling ina. Pinatay ko na ang mga ilaw at nagsimula akong umakyat sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay hindi na mabigat. Gumaan na ang lahat. Ang bahay ay tahimik, ngunit hindi na ito malungkot. Ito ay puno ng mga alaala ng tawanan. Puno ng mga pangako ng mas marami pang darating. Sa huli, marahil, dapat ko pangang pasalamatan si Maricel. Isang baluktot na pasasalamat. Dahil kung hindi dahil sa kanyang panloloko, hindi namin matutuklasan ang aming tunay na lakas. Kung hindi dahil sa kanyang kadiliman, hindi namin makikita kung gaano kaliwanag ang aming pagmamahalan. Tinuruan niya kami kung ano ang ayaw naming maging. At sa paggawa noon, tinulungan niya kaming maging kung sino talaga kami dapat, isang pamilya. Isang tunay na pamilya. At ako? Pagkatapos ng mahabang panahon, napakiramdam na ako'y isang multo sa sarili kong buhay. Sa wakas, ako ay nakauwi na. Unti-unting humihina ang musika, nag-iiwan ng pakiramdam ng kapayapaan at pag-asa. Ngayon, kayo naman ang gusto kong marinig. Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa aking kalagayan? Naranasan niyo na ba ang isang katulad na pagsubok? I-comment ang inyong mga saloobin sa ibaba. At huwag kalimutang sabihin kung saan kayo nanonood. Salamat sa pagsama ninyo sa akin hanggang sa dulo ng aking kwento.